kahulugan ng salitang diakono ay servant or tagapaglingkod ng ating mga lokal na iglesia. Ngayon, dahil ito ay isang opisina na itinakda ng salita ng Diyos para sa isang lokal na iglesia, meron itong mga katangian, meron itong mga qualification. So, katulad sa pastor, mayroong mga listahan ng mga katangian na nararapat na makita sa mga lalaki na nais maglingkod sa isang lokal na iglesia bilang mga diakono nito. At yun yung pag-aaralan natin ngayong hapon. Titingnan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa paksa na ito para maging gabay natin sa panahon ng ating ding pananalangin at pagpili ng mga loloobin ng Diyos na maging diakono ng ating lokal na iglesia. Ang main idea po natin para sa ating pag-aaral ngayon, ito, katungkulan ng mga diakono na paglingkuran ng iglesia sa mga praktikal nitong pangangailangan upang bigyan ng laya ang mga elder na tutukan ang ministeryo ng salita ng Diyos at pananalangin. So dito makikita natin na yung dalawang opisina ay kailangang mag-complement sa isa't isa. Hindi po para maging buo ang opisina ng elder o opisina ng diakono sa tulong ng isa't isa, kundi para magampanan ng bawat opisina yung mga katungkulan na inaasahan na dapat nilang ipinaglilingkod, no, sa isang iglesia. So, kung tutuusin, yung elder at saka yung diakono ay parehong mga lingkod ng iglesia. So, hindi po lingkod ng pastor ang mga diakono. Okay? Katulad ng pangkaraniwang kaisipan ng maraming mga mananampalataya na siguro lumaki na sa mga traditional na evangelical churches na yung mga deacon, totoong servant sila ng iglesia at servant din sila ng mga pastor ng iglesia. Pero hindi po yan totoo. Okay? Mas totoo na sabihin natin, yung mga diakono ay lingkod ng iglesia at yung mga pastor ay lingkod din ng iglesia. So pantay lang sila pagdating sa usapin ng paglilingkod. Magkaiba nga lang yung kanilang aspeto o yung paraan ng paglilingkod. Katulad ng ating inaral ng mga nauna, ang means o pamamaraan ng paglilingkod ng mga elder ay more on spiritual. At ang ginagamit ng mga elder sa kanilang paraan ng paglilingkod ay ang salita ng Diyos. Pangangaral, pagtuturo, kasama na dyan ang pananalangin. So pagbabantay ng kaluluwa, focus ng mga elders. Ang mga diakono naman sa kabilang banda, sila rin ay naglilingkod sa iglesia pero sa pamamaraang pisikal o praktikal. At mamaya makikita natin kung bakit nagkaroon ng opisina ng mga elder because there was a certain need inside the church that demanded for the office of the diaconate. Titingnan natin yung passage na yan mamaya. Pero dito makikita natin, parehas silang naglilingkod, no, sa iglesia. Pwede rin natin sabihin, naglilingkod sila sa isa't isa. No? Dahil ang pastor at ang diakono ay mga miyembro din ng iglesia, so ang ministeryong ginagampanan ng pastor, nakikinabang ang mga diakono. Ang mga ministeryong ginagampanan ng mga diakono, nakikinabang ang mga pastor. So dito natin dapat makita yung kagandahan ng pagiging organismo ng iglesia. Ibig sabihin nun, walang miyembro na higit kaysa sa isang miyembro. No? So ang lahat ng miyembro, pantay-pantay sila, no? Pagdating sa kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon, kaugnayan sa harapan ng Panginoon, pare-pareho din yung kanilang opportunity to serve the church. Iba-iba nga lang yung pamamaraan. So hindi natin dapat masyadong itaas yung mga pastor, mas mataas pa sa congregation, no? O kaya mas mataas sa mga deacon, no? Ako mas naniniwalang dapat yung elder at saka yung deacon hindi nagkakalayo, no? Pagdating sa kanilang level of authority, magkaiba nga lang yung kanilang field of service. Para sa akin, mas balanse yun eh. No? Kaysa yung merong imbalance, no, pagdating sa ating pagtingin sa mga opisinang ito. Ang pinakaulo ng iglesia, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So dapat siya talaga ang pinakamataas, siya ang titingalain ng lahat ng miyembro ng iglesia. Hindi yung pastor, hindi yung diakono,
No? Kasi sa ibang iglesia, yung diakono yung masyadong makapangyarihan. No? Mas makapangyarihan sa pastor. Sa ibang iglesia naman, yung pastor ang pinakamakapangyarihan. Wala namang kapangyarihan yung mga diakono. Napaka-imbalance po nun at pwede kong sabihin na erroneous yung ganong klase ng approach sa isang local church. No? So ngayon, titingnan natin ito ng mas balanse at ang magiging pamantayan natin ng pagiging balanse ng opisina ng elder at saka ng diakono, yung mga qualifications nila. Almost similar. No? Meron lang mga konting difference. Konting-konti lang naman. Ano? Pero makikita mo pa rin yung pinaka-emphasis kung bakit doon sa opisina ng mga elder merong qualification na yon, doon sa opisina ng mga diakono ay wala. Okay, so tingnan natin. Dalawang passage po yung papansinin natin ngayon. Ano? Acts chapter 6, verses 1 to 7, and 1 Timothy chapter 3, verses 8 to 13. So basahin muna natin siguro. Maikli lang naman yung mga passage na yan. Okay, so basahin natin yung Acts chapter 6, verses 1 to 7. Dito natin makikita, bagamat hindi natin mababasa yung salitang diakono, no, sa passage na yan, pero most scholars believe na ito pong historical background na ito ang pinagmulan ng opisina ng mga diakono. Okay, so hindi siguro masama na sabihin natin na ito yung root o ito yung pasimula ng pagkakaroon ng opisina ng mga diakono sa isang local church. So basahin natin. Acts chapter 6 verses 1 to 7. Pabasa natin kay Atelin. Para marinig daw sa ating live stream ay mag-microphone ka. Okay lang yan. Acts 6, 1 to 7. Ng mga araw ng ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Hellenistan laban sa mga Hebreyo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamalahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos na espiritu at ng karunungan, na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Nasisiyahan ng buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. Kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga-Antioquia. 6. Kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y pinalangin at pinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. 7. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at dumating lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Okay, maraming salamat. Basahin naman natin yung unang Timoteo, kabanatang 3, talatang 8 hanggang 13. Babasa natin kay John Paul. Gayun din naman ang mga diakono ay dapat maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi malululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masasamang pagkakakitaan, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna. At kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. Gayon din naman ang mga babae ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga diakono ay dapat may tigisang asawa lamang at pinamamahala ang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambayan. Sapagkat ang mga nakapaglingkod ng mabuting bilang mga diakono ay nagtatamo para sa kanilang sarili ng isang mabuting katunayan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay, maraming salamat po.
So ito po yung dalawang passages, mas evident, no, yung pong opisina ng mga diakono doon sa 1 Timothy 3 at hindi sa Acts chapter 6. Pero katulad ng binanggit ko kanina, mas maraming mga scholar ang naniniwala na yung Acts chapter 6 ang pwede nating tukuyin na historical origin or historical background kung papaano nagkaroon ng opisina ng mga diakono. So katulad ng lagi natin ginagawa, babalikan natin yung mga passages na ito, pero sasagutin natin yung mga tanong na pinrepare natin to guide us into the discussion of this particular topic. So yung unang tanong, ano yung naging problema ng iglesia sa Jerusalem ayon sa talatang ito? So nakalagay dyan sa screen natin yung verse 1. No? So ayon sa verse 1, ano daw po yung naging problema sa iglesia sa Jerusalem? Sino po makakasagot? So evidently, yung pagkakaroon ng pangangailangan na may mga lalaking naglilingkod sa mga physical na pangangailangan ng iglesia ay nagsimula sa isang problema. No? So itong problema na ito, naging magandang problema para sa isang iglesia, yung iglesia sa Jerusalem, because it gave them the direction para siguro sa pamamagitan na rin ito ng tulong ng banal na espiritu, makita nila na mayroong pangangailangan ng iglesia na hindi natutugunan, kaya nagkakaroon ng issue. And what is that issue? Particularly dito po sa passage na ito. Napapabayaan ang babaeng, meron pong dalawang grupo na tinutukoy sa passage na ito. 'Di ba? Para makilatis natin kung sino yung mga grupo na ito, dinescribe yung paraan ng kanilang pagsasalita. So mga Hudyo sila. Okay, mga Hudyo sila lahat. Kaya lang, merong isang grupo ng mga Hudyo na anong salita ang ginagamit? Griego. No? Ay isa namang grupo ng mga Hudyo, anong ginagamit na salita? Nakasulat yan dyan sa ating passage. Mga Helenista, di ba? At yung mga Hudyo, yung pong mga Hudyo na tinutukoy doon, ito yung mga Hebrew-speaking Jews. At yung mga Helenista, sila yung mga Greek-speaking Jew. No? So mga Hudyo po yan, no? Mga magkakalahi yan. Kaya lang, there was a point, no? Dito po sa history ng early church na ito, na siguro sa dami na rin nila, natandaan niyo yung background nitong Acts chapter 6 ay yung Acts chapter 2. Doon sa Acts chapter 2, nagkaroon ng pista sa Jerusalem. At itong pista na ito, nag-require sa lahat ng mga Hudyo, kahit sa labas ng Israel o ng Jerusalem, na bumalik sa Jerusalem sapagkat nandun yung templo para magdiwang ng pista na ito. So, pangkaraniwan po yan sa mga special feasts ng bayan ng Israel, na kahit saan ka nakatirang lugar, kahit nasa labas ka pa ng Palestina, babalik ka sa Jerusalem kasi nandun yung templo. At doon yung dumami yung mga tao sa Jerusalem sapagkat mayroong pista at nangaral si Pedro. Doon 3,000 yung naligtas. No? At isipin mo, yung 3,000 na naging mananampalataya na yun, hindi lahat bumalik sa kanilang mga sariling mga tahanan sa labas ng Jerusalem. May ibang mga scholars nagsasabi na nung naging mananampalataya itong 3,000 na ito, nag-decide sila na magstay sa Jerusalem. So sa madaling salita, yung kakaunting miyembro ng iglesia sa Jerusalem, may mga mananampalatayang miyembro na, of course, besides the other apostles, meron ng mga miyembro yun. Pero hindi ganun kadami. Nung dumami yung mga mananampalataya, dahil sa pangangaral ng ebanghelyo ni Pedro, nag-stay sila sa Jerusalem, lumaki ngayon yung iglesia. Yung dati na maliit na grupo ng mga mananampalataya na naaasikaso ng mga apostol, hindi na nila kayang asikasuhin. At yung issue na yon, yung issue ng pagsiserve ng pagkain sa bawat miyembro ng iglesia. So hindi po nakakaligtaan itong mga babae na ito dahil sila ay tawag dito parang minamaliit o kaya naman ay tinitingnan na second grade member ng iglesia. Hindi po yun yung dahilan. Wala po ditong discrimination.
So probably, ang dahilan talaga dito, hindi na talaga kayang asikasuhin lahat ng mga apostol na, syempre, yung mga apostol na to, hindi naman mga bata itong mga apostol na to, may mga edad na rin yan. Ano? Kaya doon dumating yung issue na kailangan na nating ah, mag-isip ng pamamaraan, no, kung papaano natin mababalanse ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos at pananalangin at gayon din naman yung paglilingkod sa iglesia. So makita po ninyo, ang disenyo talaga ng Diyos para sa isang iglesia, hindi lang siya puro spiritual. Ang iglesia po ay binubuo ng mga totoong tao. At bilang mga totoong tao, may mga totoong pangangailangan itong mga to bilang mga tao. At yun din po, bilang isang iglesia, ay tinutugunan, no, ng mga pinuno ng iglesia. So hindi po yung pagka-Sunday, nandito tayo tapos makikinig lang sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagkatapos ay tapos na. No? Hindi ganun ang larawan eh. No? Kahit sa anong paraan mo basahin yung Acts, Book of Acts, lalo na yung unang 6 na kapitulo, hindi ganun yung larawan ng iglesia. No, yung iglesia talagang ano sila, ginugugol nila yung mas maraming panahon nila na magkakasama sila. Dahil magkakasama sila, isa sa pangangailangan nila mag-aral ng salita ng Diyos. Nandun naman ang mga apostol. At syempre, isa sa mga pangangailangan nila, kumain, uminom. No? Yun, kailangan ding tugunan ng iglesia o ng pamunuan ng iglesia. Kaya dapat holistic talaga ang approach, no, ng isang iglesia sa mga miyembro na kasama nila sa loob ng iglesia. So dito lumabas yung issue ng practical at physical na pangangailangan, hindi na kaya. Ano? Kaya yun yung naging problema na nag-direct dito sa mga apostles to think of a way. At I think yun yung pangalawang tanong natin, no? Ano ang naging solusyon ng mga apostol? Sang-ayon sa verses 2 to 4 ng Acts chapter 6. Ha? Tatawag ba ako ng sasagot o may magvo-volunteer? So ano po yung naisip na solusyon ng mga apostol? Sabi nila, hindi na namin kaya na paglingkuran ng lahat. No? Kaya naming maghanda ng pagtuturo at pangangaral, kaya naming manalangin, pero kung isasama pa yung paglilingkod sa hapagkainan at ng ibang mga physical o practical na pangangailangan, hindi na namin makakaya. So nag-isip sila ngayon ng solusyon. At ano yung solusyon na sinabi sa verses 2 to 4? Kailangan pumili sila ng mga lalaki. No? Sabi dito, pumili sila ng 7 mga lalaki na marurunong at mga makadiyos. At sila ang iaatas, no, aatasan na maglingkod pagdating sa pamumudmod o pamimigay ng mga pangangailangan ng iglesia katulad ng pagkain. So, dito makikita natin, I think one of the wise things na ina-apply ng isang iglesia is the activity of delegation. No? Ibig sabihin, hindi po kailangan na ginagawa lamang ng iisa o dalawa o kokonting mga tao yung lahat ng dapat na maganap o gawin sa loob ng iglesia. Meron kasing mga ganun, di ba, na siya na lahat. No? Siya na lahat yung gumagawa, no? Mula sa pangangaral, sa pagpapaawit, sa paglilingkod, sa pagdadrive. Lahat ikaw na ang gagawa. Palagay ko, pagka ganun ay is either yung iglesia mo ay talagang napakaliit pa lamang at wala pa talagang sapat na mga kalalakihan o miyembro na pwedeng tumulong sa'yo, or ayaw mong i-share yung responsibility, no, sa ibang mga miyembro ng iglesia. Dito, makikita natin, dapat hindi lang yung isa ang gumagawa para sa iglesia, dapat marami ang kumikilos. And the only solution for that is delegation. Kailangan nating ipasa naman sa iba yung mga gawain na palagay ko mas epektibo nilang magagawa. Kung aangkin mo pa rin, mahihirapan ka na ng gusto. Ganun ang ginawa ng mga apostol. Hindi sila proud na kami yung mga apostol. No? Kami yung mga nakasama ng Panginoong Jesucristo nung nandito pa siya sa lupa. Kami yung kanyang mga original na tinuruan. No? Kami yung original na mga inatasan. At kami lang ang pwedeng gumawa ng mga ito. Hindi ganun ang mga apostol. No? Nakita nilang hindi na nila kailangan na gawin yun kasi sobra na eh. No? At inamin nila sa sarili nila na mas mainam na merong tumulong sa kanila. At yun yung naisip nilang paraan dito.
Pumili kayo ng 7 mga kalalakihan, may ganitong mga qualifications, wise and godly men, and then appoint them to take care of the daily distribution of food. Napaka-wise, ano? Ang ginawa ng mga apostol. And I think dapat kahit maliit lang yung church mo, meron kang ganitong klase ng fluidity pagdating sa pagkilos sa loob ng iglesia. Huwag yung iisang grupo lang o kaya iisang tao lang yung gumagawa. Ano? Kung pwede naman at may mga iba naman na may kaya, bigay natin sa kanila yung pagkakataon na maglingkod din naman sa Panginoon at maglingkod sa iglesia, which I think isa sa mga tinuturo sa atin sa mga verses na ito. Next. Okay. Nasaan na ba tayo? Ayan. Sa verse 4, anong uri ng mga lalaki ang dapat piliin ng iglesia para maging diakono? Dito, naglagay lang ng iilan, di ba? 2 mga katangian sa verse 4. Samantalang kami bilang aming bahag. Tama ba yung binabasa ko? Hindi. I think it's not verse 4. Verse 3. Kaya nga mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan. So, 3 lang yung binigay. Ano? Pero pagdating natin sa 1 Timothy chapter 3, verses 8 to 13, yung qualification dumami. Mamaya titingnan natin yun. Pero ako naniniwala na itong 3 na ito, may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu, at ng karunungan, nakapaloob din dun sa mga qualification na nakailagay sa 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13. Wala tayong time para paliwanag ng husto yan. Pero kung ano yung nakalagay dito sa verse 3, kumbaga in-expand lang yan doon sa 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13. Or yung mga makikita nating katangian doon sa 1 Timothy na sinabi ni Apostle Paul, lahat nakabatay dito sa 3 katangian na ito na sinabi ng mga apostol sa Acts chapter 6 verse 3. Mabuting pagkatao. So doon makikita natin mayroong godly character. No? Puspos ng espiritu. So isang bagay na ibig sabihin nun, hindi lang siya controlled by the Spirit, kundi totoong Christian siya, totoong mananampalataya. And then, puspos ng karunungan. No? So ibig sabihin, hindi ito baguhan. No? At dapat meron siyang mahusay na karanasan, subok na karanasan, bago siya maging isang diakono ng iglesia. So dito pa lamang sa 3 katangian na ito, makikita mo na mabigat yung qualification ng pagiging diakono. Hindi malayo dun sa qualification ng pagiging pastor ng iglesia. Halos similar. No? Halos similar. Meron lang silang magkaibang focus ng paglilingkod. Yung isa ay spiritual at yung isa ay physical. Pero pagdating dun sa katangian, halos magkamuka. Mamaya makikita po natin dun sa 1 Timothy chapter 3 na halos talagang magkamuka. Ano yung mga katangian na hinahanap para sa mga pastor o elder at para sa mga diakono ng iglesia. Next. Ano ang dahilan? Ito na ba talaga? Ano ang dahilan na ibinigay ng mga apostol para sa pagpili ng mga diakono? Ito yung sinasabi ko na mayroong humility yung mga apostles para aminin na meron na talaga silang hindi kaya. At meron silang specialization na hindi meron silang specialization na hindi kayang gawin ng iba at merong specialization na iba na hindi nila kayang gawin. So sa kanila, more on spiritual. Anong sabi diyan? Dahil gusto namin iukol ang aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. No, yun yung kanilang forte, kumbaga, no? Yun yung kanilang specialization. Yun yung kanilang major skill, major gift, no? Spiritual talaga. Ito'y may kinalaman sa pangangalaga ng kaluluwa ng mga miyembro ng iglesia. Pero dito, sa mga diakono, iba naman yung kanilang forte. No? So, gusto lang nilang sabihin na pagdating sa mga spiritual na pangangailangan ng iglesia, dito kami magpo-focus. Ayaw naming ma-distract. Gusto naming full attention. Gusto naming maibigay yung maximum. Gusto naming maibigay yung best para sa church. Kayo naman, bilang mga diakono, kailangan ibigay niyo rin man yung mga best ninyo pagdating sa pangangailangan ng iglesia sa mga physical at practical na mga pangangailangan nito. Ang ganda, no? Merong wisdom sa design,
mga leaders ng church. I think pattern din yun ng mga miyembro. No, na kung ganun yung mga leader natin at ganun nila tinitingnan yung kanilang mga katungkulan sa isang iglesia, dapat ganun din yung bawat mga miyembro. Okay? Kaya nga sinabi rin ni Apostle Paul, ang bawat mga miyembro ng iglesia, dapat meron silang paglilingkod. Sapagkat pinagkalooban ng Espiritu ang bawat miyembro ng iglesia ng mga kaloob. Diba? Isa o higit pa sa isang mga kaloob. I think, pwede rin nating ikumpara yun doon, no? Na itong mga apostol na ito, alam nila kung ano yung mga kaloob nila, at gagamitin nila yon ng buo, bibigyan nila yung pinaka-best nila para sa Panginoon at para sa iglesia. I think dapat yung mga miyembro ganun din. Alamin mo kung ano yung kaloob mo. At dapat yung kaloob mo ay gamitin mo para sa Panginoon at para sa iglesia. No? So, ibig sabihin, bawat miyembro ng iglesia dapat masipag at involved sa mga gawain ng iglesia. Tayo po yung nagsisimulang iglesia at gusto ko magsimula tayo dun sa idea na lahat ng miyembro dapat involved sa church. Dapat lahat ng covenant member may participation pagdating sa iglesia. Walang miyembro na ano lang siya, recipient lang siya o kaya ano lang siya, palamuti lang siya sa isang iglesia. Nakaupo lang siya pagka may service o may gawain, pagkatapos ay halos hindi mo na maramdaman yung kanyang presensya. Hindi gano'n. No? Dapat nararamdaman natin ang presensya ng bawat isa because we are utilizing our spiritual gifts. Next. Dito na tayo sa 1 Timothy chapter nawala yung chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13. Ano-ano yung mga katangian ng isang diakono? No? Babalikan natin yung 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13. So, katulad ng binanggit ko kanina, pagdating sa qualification ng elder, halos kamukha yung qualification ng deacons. Kung meron man silang difference, napaka-minor. No? Ako, ang unang impression sa akin noon ay binibigyan ng halos magkaparehong diin ng Biblia ang kwalifikasyon ng bawat opisina. Dahil pareho silang lingkod ng Diyos at lingkod ng iglesia. No? So, pagdating sa qualification, makikita natin na dapat namumukad tangi. Itong mga katangian na ito, present, itong mga katangian na ito dito sa mga lalaking kinukonsider sa opisina ng diakono at talagang nakakakitaan natin sila ng halimbawa nito. So, nilista ko na lang dito kasi medyo marami kung babasahin pa natin ng paulit-ulit. So, nilagay ko na lang yung mga katangian. So, yung unang katangian, ang sabi diyan, kagalang-galang. Respectable. So, yun daw pong dapat i-consider ng isang church na maging diakono, respectable. Kagalang-galang. Palagay ko yung katangian na ito, hindi lang sa loob ng iglesia, kundi maging sa labas ng iglesia. Okay? So, again, yung focus ng mga diakono is physical, practical service, pero yung katangian nila dapat ay katangian na katulad din naman sa isang elder. Diba? Kasi kung ikaw'y pinuno ng iglesia, tandaan natin ang diakono ay pinuno. Isa sa mga pinuno ng iglesia, hindi po sila alipin ng pastor, hindi po sila assistant ng pastor. Okay? Leader din sila, katulad ng mga pastor ng iglesia. At yan yung binibigay na diin ng Biblia, pantay ang binibigay na diin sa kanilang mga opisina. At sinimulan niya ng Biblia sa pamamagitan ng mga katangian, kagalang-galang. Ano pa? Ayun. Hindi dalawang dila. Ibig sabihin ng hindi dalawang dila. Siya lang naman ang dila natin. Diba? Doon sa Filipino Standard Version, tinignan ko yung 1 Timothy chapter 3, verse 8. Ganito yung sinabi, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat sa kanyang salita. So yung parang hindi dalawang dila, hindi ibig sabihin parang ahas na magkahiwalay yung dila na ganyan pag nilabas.
kundi ibig sabihin ng hindi dalawang dila, tapat sa kanyang salita. So pwede rin natin siguro sabihin na ang mga diakono dapat may isang salita. No? Kumbaga, hindi mo sila mapipintasan pagdating sa kanilang mga sinasabi. Kung sila'y nangangako, tinutupad nila yung kanilang mga pangako. No? Kung sila'y nagsasalita, hindi sila nagsasalita ng kasinungalingan, kundi sila nagsasalita ng katotohanan. So, ibig sabihin, hindi lang siya kagalang-galang sa kanyang anyo o kaya sa kanyang pag-uugali, kundi respeto rin siya sa kanyang pananalita. Okay? Then, hindi nalululong sa hindi nalululong sa maraming alak. Katulad din sa elder, 'di ba? Hindi dapat mahilig sa pag-inom ng maraming alak. So ibig sabihin, dapat hindi lasenggo ang isang diakono. No? Ngayon, ako personally, I believe hindi naman masamang uminom ng alak. Wag lang natin hayaan yung sarili nating malasing o malulong sa pag-inom ng alak. Pero kung meron kang tendency na mag-enjoy sa pag-inom, huwag mo nang tikman. Diba? Kasi disiplina mo sa sarili mo. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, huwag mo nang subukan. Baka mamaya mahulog ka pa sa kasalanan. Okay? Hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan. So katulad din naman ng ibang mga miyembro ng iglesia, ang mga diakono, pagkakaiba niya sa mga elder, di ba sabi ng bagong tipan, ng mga nangangaral ng ebanghelyo ay nabubuhay sa ebanghelyo. Ibig sabihin, ng mga elder, kung siya ay full-time na elder ng isang iglesia, dapat sinusuportahan ng buong iglesia. Kasi full-time siya sa kanyang pangangaral, pagtuturo at pananalangin para sa isang iglesia o sa kanyang iglesia. Ang mga diakono naman sa kabilang banda, dahil hindi po sila sinusuportahan ng iglesia, ibig sabihin, meron sila dapat sariling source of income. So kung sila ay meron sariling source of income, businessman ito or pagiging isang empleyado, dapat hindi sila sakim, sa paraan ng kanilang pinagkakakitaan. So dapat, ibig sabihin, malinis ang paraan ng kanilang pag-earn ng pera para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Next. Na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. Ito naman yung testimony niya bilang isang Christian. Mamaya papaliwanag ulit natin yan, yung talata, yung yung qualification na yan. But I think this refers to the testimony of this man of his faith, o yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagiging Kristiyano. So dapat yung kanyang buhay ay isang patotoo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam naman natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi lang nagliligtas ng mga makasalanan ito, kundi bumabago ng buhay. So dapat mga diakono, sila yung unang nakakitaan ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Hindi yung napipintasan dahil parang walang pagbabago sa kanilang mga buhay nung sila hindi pa mananampalataya. And then, subok at walang kapintasan. Ang mga diakono dapat katulad ng mga elder o pastor, walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, hindi mapipintasan o walang masasabing kamalian o walang masasabing kasiraan sa kanyang pangalan. At subok, ibig sabihin ng subok, I think ang ibig sabihin yan, dapat kung gusto mo maging diakono ng iglesia, dapat bago ka maging diakono, nakikita na ng mga miyembro na meron kang puso sa paglilingkod. Mahirap naman maging diakono ka, gusto mo maglingkod, pero hindi ka naman nakikita ng mga miyembro na naglilingkod. Hindi ka nga makapagbuhat ng bangko. Hindi ka nga makapagwalis ng semento. Diakono, yung gusto mong maging opisina, yun ang trabaho ng diakono, physical. Kung hindi ka subok, ibig sabihin, isa yun sa mga dapat bantayan ng mga miyembro sa pagpili. Ito bang lalaki na ito, merong pagkukusa pagdating sa paglilingkod? Meron ba itong pagkukusa pagdating sa paggawa? O kailangan pang-utusan? O kailangan pampilitin? O kaya yung tinatawag na pukpukin? O disusi? Kailangan pansusian bago kumilos? Disqualification na agad yun kung hindi mo naman nakikita may pagkukusa. Meron ako nakausap na isang pastor, nag-iisa lang siyang pastor sa kanyang iglesia. At hanggang wala pa siyang diakono.
Sabi ko, itong si kapatid na ito, hindi ba siya qualified maging diakon? Alam mo, sagot sa akin ng pastor, hindi ko siya nakakakitaan ng pagkukusa. Ano ibig sabihin? Hindi siya subok sa paglilingkod. No? Wala siyang puso sa paglilingkod. So mahirap nga naman no, na ilagay sa opisina ng pagiging diakon no, ang isang lalaki na wala namang puso sa paglilingkod. Kailangan mo pang kagalitan, kailangan mo pang sabihan no, bago kumilos. Dapat, kung gusto mo maging diakono, ano pa sariling pagkukusa? No, na, uutos pa lang sa'yo, nagawa mo na. No? Bakit? Kasi masaya ka sa paglilingkod at gusto mo yung paglilingkod na yon sa iglesia. Then, ang asawa ay kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. So, ito interesting ano, kasi sa mga qualification ng isang elder, wala yan. No? Pero I think hindi masama na isama rin yan no, sa inyong consideration sa pagpili ng isang elder. No? Yung asawa nila. Yung ibang theologian sinasabi nila yun, tinutukoy dito sa talata na ito yung mga diakonesa o yung mga babaeng diakono. Hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala na ako na yung tinutukoy dito ng mga asawa o mga babae ay yung mga asawa ng mga gustong maging diakono. No? So dapat meron ding qualification. Hindi lang yung diakono, no? Ang titingnan mo, kundi dapat maging yung asawa niya. Kailangan ba yung asawa ng diakono Christian din? Yun ang question eh. Ano? Ako, sa akin, not necessarily. Mas mainam sana kung Kristiyano rin. No? Pero kung makikita mo naman yung lahat ng katangian na nilagay ni Pablo dyan sa listahan sa isang lalaki pero yung asawa niya hindi mananampalataya, I don't think disqualification yun. Kasi pinag-uusapan natin dito yung lalaki na kinukonsider natin para sa opisina ng diakono. So for me, hindi disqualification kung yung asawa niya ay hindi mananampalataya. No? Pwede pa rin siyang maging diakono as long as nakikita natin sa kanya yung mga katangian na ito. Pero kung siya may asawa at yung asawa niya ay mananampalataya, dapat hindi naman mapipintasan din. Dapat kung hindi rin mananampalataya man o hindi, yung kanyang asawa, dapat hindi rin mapipintasan. Diba? Kasi naglilingkod siya sa Panginoon, naglilingkod siya sa iglesia. No? Kung magiging kapintasan ng isang magiging diakono yung kanyang asawang babae, mas mainam na lang na huwag natin siya ilagay sa opisina. Okay? Baka maging burden pa niya yung kanyang asawa no? Dahil laging maikukumpara sa iba o kaya laging mapapansin dahil diakono siya. Hindi mo kasi maiaalis yun eh. Pagka ikaw kasi naging elder o naging diakono ng isang church, hindi maiaalis mula sa mga miyembro na tingnan yung asawa mo. Tingnan yung mga anak mo. Diba? In fact, kasama ngayon sa mga requirements, diba? Tingnan yung susunod na requirement. Diba? Ayan, may isang asawa lamang. And then, ito yung huli, pinamamahalang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan. No? Sama yun. Hindi mo pwedeng iwala yun. At kung mapapansin nyo ha, ito mga qualification ito, very similar sa mga qualification ng mga elder ng iglesia. Okay, so mabigat, no? Mabigat. Next question. Ano ang ibig sabihin ng iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi? Ano ibig sabihin yan? Kung isa-summarize natin sa isang statement, ano ibig sabihin yan? Dapat, ang isang lalaki na gustong maging diakono ng iglesia, malinis ang kanyang budhi at hindi siya nabubuhay na mapipintasan ng pangalan ni Kristo at ng Ebanghelyo. Okay? So, kaya yung pong ating pagpili sa mga leader ng church, hindi po ito talaga apurahan. Ano? Mahabang panahon ng pananalangin yan at mahabang panahon ng observation. Kaya yung ibang iglesia, nagkakaroon sila ng nomination, pero dumarating din sa time na walang votation. Bakit? Kasi sa evaluation ng mga qualification, hindi pumapasa. So, hindi naman ibig sabihin hindi pumasa, hindi na siya pwede ma-nominate ulit next time. So, yun naman kagandahan sa Reformed, na pagka hindi siya pumasa at hindi siya naiboto para maging diakono, pwede naman siya susunod ulit, no? I-consider
pagka nangangailangan na madagdagan ng mga diakono ng iglesia, pero hindi nag-aapura. Hindi yung nakasanayan ng ibang mga iglesia na ang pumipili ng mga diakono yung pastor. 'Di ba? O ito, gagawin kitang diakono. Sa susunod na service, papakilala na meron na tayong bagong diakono. Hindi ganun. Ang pumipili sa mga leader ng iglesia, iglesia. Bakit kamo? Sila yung paglilingkuran eh. Bakit ang pastor ang pipili? Hindi naman siya ang paglilingkuran. Baka ang iniisip niya, ang mga diakono, lingkod niya. Kaya siya ang pumipili. Hindi ganon. Ang diakono ay lingkod ng iglesia, kaya dapat ang pumipili buong iglesia. Kaya ito prosesong mahaba. Okay? Hindi po ito proseso ng technicality or formality. Ito po ay isang proseso na pinananalangin ng gusto. At siniseryoso talaga. Kung talaga hindi pa siya pumapasa sa ngayon, pwede namang, wala mo ng deacon. Pwede naman yan. Pwede naman maglingkod ng mga lalaki ng church kahit walang opisina ng pagiging diakono. Pwede naman maglingkod kahit walang title. Kasi ang paglilingkod naman ay para sa lahat ng miyembro ng iglesia. Next. Bakit iginigit ni Pablo na kailangan ng isang lalaki ay subok bago maging isang diakono? Sabi ko na kanina. Mahirap naman na ilagay natin sa opisina ng diakono ang isang lalaki na hindi naglilingkod o walang puso sa paglilingkod. O kaya naman, kung maglilingkod man siya kailangan mo munang sabihan o kailangan mo munang pilitin bago siya maglingkod. Ang opisina ng pagiging diakono ay opisina talaga ng paglilingkod yan. Physical service. So kung ito yung physical service, yung pong salitang subok, ibig sabihin, nakikita mo na talaga sa kanya na siya ay may puso sa paglingkod. At may kakayahan na maglingkod. Hindi mo naman po lahat ng diakono, pantay-pantay ang kakayahan. May mga diakono, katulad sa mga elder, di ba? May mga hindi pantay-pantay yung other skills nila. Pero pantay-pantay silang nangangaral, nagtuturo, nananalangin. Pero minsan may mga elder na magaling sa management, may mga elder na magaling sa pag-oversight ng finances, ng mga diakono ng finances, and so on and so on. Iba-iba yung yung specialization. Ganun din sa mga diakono. May mga diakono na magaling sa pagkukumpuni. Pero ba dapat mga diakono merong puso sa paglilingkod sa pagkukumpuni? Kasi physical na pangangailangan ng church yan. Halimbawa, butas yung bubong. Si pastor ba mag-aayos ng bubong? Kaya nga naglagay ng opisina ng mga diakono, mga diakono ang magpo-focus sa pag-fix ng mga ganon. So, mayroong magaling doon. O kung hindi siya magaling doon, baka sa ibang area siya magaling. Driving. O kaya sa arrangement, sa cleaning. So, iba-iba. Pero ang point, dapat may sariling pagkukusa. Dapat inoobserbahan ng church yun. Ito ba gumagawa kahit di mo sabihan? Pagka nakakita mo na kailangan mo nang sabihan, laging kailangan mong ito gawin mo, ito, mahirap yun. Dapat yung mga diakono na meron silang sariling pagkukusa. Alam nila yung kailangan ng church. Hindi na kailangan sabihin sa kanila. Dapat sila na yung nakakaalam. At sila na yung nagkukusa na gawin yung mga bagay na yun. Yun yung ibig sabihin ng subok na. Then next, bakit kailangan ang isang diakono ay pinamamahalang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambahayan? Parehas din naman yan sa qualification ng isang elder. Paano ka magiging pinuno ng iglesia kung yung sarili mong sambahayan di mo naman maayos? Yung sarili mong mga anak di mo madisiplina. Yung asawa mo hindi mo masuheto. Hindi ka pwede maging diakono kasi paano ka susundin ng iglesia sa iyong pagiging pinuno kung hindi naman nila nakikita na pinuno ka sa iyong sariling pamilya. Dapat magsimula ka sa sarili mong bakuran. Okay? Bilang diakono, naglilingkod ka sa physical, kasama din po yung pag-aayos ng iglesia diyan. Halimbawa, yung pag-aayos ng upuan o yung pag-upo ng mga tao sa panahon ng worship service. Diba? Ang dapat namamahala dyan, mga diakono.
Papaano mo uutusan yung mga miyembro? Kapatid, dito ka umupo. Kung yung anak mo nga, hindi mo mapaupo. Kung yung anak mo nga, hindi mo madisiplina sa pagiging maingay, paano mo sasabihin doon sa isang miyembro, tigil po ninyo yung paggamit ng cellphone ninyo. Yung mga anak mo nga, hindi rin matigil sa paggamit ng cellphone. Diba? So dapat, ikaw muna, kaya mo munang i-apply yon sa sarili mong mga anak, sa sarili mong pamilya, bago ka mag-apply sa mas mataas na level ng responsibility. Pagiging diakono is an office of responsibility, katulad din naman ng elder. Okay, so we must take this very seriously. Kaya nga sabi ko, hindi tayo mag-aapura. Maghanap ng diakono. Kung bibigyan tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon. At qualified siya. Ano ang katangiang hindi hinahanap sa isang diakono pero dapat taglay ng isang elder? Ano po yung katangian na wala dun sa katangian ng mga diakono na nandun sa mga elder? Halos parehas lahat pero meron lang iisang iba. Yun. Ang mga elder, meron silang kakayahang magturo. Wala po yun sa qualification ng mga deacon. So ano ibig sabihin? Ibig mo sabihin, yung mga diakono ay hindi pwedeng magkaroon ng kakayahang magturo? Pwede rin naman. No? Pero palagay ko, exemption na yon, hindi rule. Ang rule talaga, hindi talaga sila inilalagay sa iglesia para magturo. Inilalagay sila sa iglesia para maglingkod ng pisikal. Hindi po nila focus yung pagtuturo o pangangaral. No? Ang focus talaga ng pagtuturo at pangangaral sa mga pastor yun. Yung mga elder yun. Diba? Kaya, mahirap din naman yung isang iglesia na nakikita mo lagi nangangaral, yung deacon, yung pastor hindi nangangaral. Baliktad na yun. No? Pagpalit na lang sila ng opisina pagka ganon. No, na yung deacon lagi nakatayo sa pulpito at nangangaral at nagtuturo, yung pastor rin nakaupo. Ano? Siguro kung may sakit siya at di niya nakaya talaga, iba namang usapan yun. Pero kung malakas naman siya, tas kaya niya naman magturo, pero lagi niyang pinagtuturo yung deacon, ang dahilan mas magaling siya magturo kaysa sa akin, na magpalit na lang kayo ng opisina. No? Kasi ang focus ng mga diakono is physical service. Okay. So, dapat hindi talaga sila nakikita sa pulpito. Ano? Ang mga diakono talaga more on sa background sila. Management, diba? Halimbawa, management ng finances, deacons yan. Management ng mga facilities ng church, deacons yan. Technical, mga computers, mga internet, lahat, deacons yun. Ano? Pero pagdating sa pagtuturo, Bible class, preaching, funeral service, pastor yun. Yun ang kanyang ministry. So may malinaw na delineation ng duty, pero yung qualification almost the same. Okay? Almost the same sila. Yun lang ang pinagkaiba. Next. Conclusion na pala. Okay? Dahil alas 3 na. Pakibasa ang conclusion. Shemaya. Bagamat hindi magkatulad ang katungkulan ng elder at diakono, pareho silang naglilingkod para sa kapakanan at karangalan ng buong iglesia. Kaya dapat ang isang diakono ay katulad ng mga elder sa kanilang mga katangian ng buhay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. So, pareho silang lingkod. Ulitin ko ha. Hindi po lingkod ng pastor yung mga deacon. Katulad ng ginagawa ng ibang pastor. Utusan yung deacon. No? Pag-drive mo nga ako, papunta dun sa outreach. Utusan yung deacon. No? Okay, kailangan utusan yung deacon. Ay, yung bahay ko, sira yung bubong. Utusan yung deacon. Hindi na po trabaho ng deacon na ayusin yung bubong ng pastor. Okay? Kung gusto mo paayos yung bubong mo, bayaran mo. Diba? O kaya kumuha ka ng ibang trabahador. Minsan ganun ang ginagawa ng ibang pastor. Inaalipin yung deacon. Parehas lang po silang leader. Lingkod sila ng church. Magkaiba nga lang yung kanilang focus ng ministry, ng paglilingkod. Yung pastor more on spiritual, yung deacon more on physical. Bakit ko nasabing halos parehas? Kasi yung qualification halos magkamukha. Talagang naiba lang yung elder talaga ang nagtuturo. Dapat able to teach yung elder, pero hindi natin i-require sa deacon yun.
Paano ko yung deacon able to teach? Hindi natin siya i-require. Pero kung willing naman siya, paminsan-minsan, na halimbawa mag-devotion sa prayer meeting o kaya magturo ng Bible class, okay lang din yun. Pero kung lagi siyang pagtuturuin mo, mali na yun. Okay? Tandaan natin, may magkaiba silang linya ng paglilingkod sa iglesia. Pero yung buhay ng elder at yung buhay ng deacon, dapat parehong glorifying sa Panginoon. Diba? Parehong dapat maayos. Ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa, yung kanilang personal demeanor, testimony sa tao, sa loob ng church, testimony sa labas, dapat lahat yun halos magkamukha. Because they are serving the flock of God. Hindi sila may-ari ng church, Panginoon may-ari. So kung Panginoon may-ari, dapat yung Panginoon napiplease ng naglilingkod. Diba? Ang Panginoon na may-ari. So dapat yung naglilingkod nakaka-please sa Panginoon na may-ari ng iglesia. Okay? Questions? Paul. Siguro pastor doon sa sa nomination ng deacon. Mm. Kasi hindi naman malinaw na sinabi diyan kung paano pipili yung iglesia, ang sinabi lang diyan yung mga qualification. So ibig sabihin ba na nasa iglesia na yung kung paano nila pipiliin, kung anong proseso ng pipili. Kasi may mga iglesia na tinitingnan nila yung mga kalalakihan at sa pamamagitan ng nomination sa pagsulat ng papel, kinikilala nila na itong kalalakihan at mga kalalakihan na ito ay qualified. Pero pagdating sa pag-a-assign na bilang deacon, ano ba yun? Kailangan ba pag ninominate na yung isang kalalakihan, alam niya na kung saan siya ilalagay o yung pastor na mismo mag-a-assign sa kanya, o dito ka, o ikaw dito. Di ba parang Marami yung tanong mo, Paul. kaya nga po. Maraming Kasi layers. Isa-isahin muna natin. kasi po, di ba, hindi kasi malinaw doon sa Bible na yung pagpili ang inano lang doon yung qualification. At saka dapat ba yung kalalakihan na ito qualified, kasama rin sa qualification niya yung skill niya ba doon sa bagay na paglalagyan sa kanya bilang deacon. Okay. So, hati-hatiin muna natin. No? Yung tanong na pagdating sa proseso ng pagpili, sino ang pipili? Babalik kaya nga pinakita natin yung dalawang passage na malinaw na nagdi-discuss ng opisina ng diakono. Acts chapter 6 and then 1 Timothy chapter 3. So yung Acts chapter 6, dito natin makikita yung historical background at kung paano nagsimula yung pagkakaroon ng opisina ng mga diakono. Yung sinabi na po sa Pablo, ito yung mga katangian na kailangan nating hanapin. I think nag-develop lang ito doon sa binigay ng mga apostol sa Acts chapter 6 verse 3. No, yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 3. Pero pagdating sa tanong na sino ang pipili, siguro babalik tayo doon sa Acts chapter 6. Kasi dito, di ba, may problema. Sabi ng mga apostol, kailangan nating solusyonan. Pumili kayo ng mga lalaki. No? Sabi sa verse 3. Kaya mga kapatid, pumili kayo. Ngayon tanong, sino yung pipili? Hindi po yung mga apostol ang pipili. Di ba? Ang sabi diyan, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. So merong pagtatalaga, ang mga diakono, katulad na may pagtatalaga sa mga elder, pero bago yung pagtatalaga, meron munang pagpili. Siyempre, pag pumili ka, may qualification. Ngayon, ang tanong, sino pipili? Ang pipili, yung iglesia. Kaya yung sinabi ko kanina, pagdating sa pagpili, siguro ang magno-nominate, iglesia din naman. Hindi naman ang pastor magno-nominate. Iglesia rin ang magno-nominate na ito, nakikita po namin na possible siya maging deacon. So, ino-nominate siya. So, yung ibang church, ginagawa nila by ballot yung nomination. Huhulog yung pangalan. And then, tinitingnan nyo ng mga elder for initial evaluation. Pero ako naniniwala na hindi ang mga elder ang pipili. Church. Kasi dito nga, hands off yung mga apostol sa pagpili. Pumasok na lang ulit yung mga apostol dun sa pagtatalaga. Hindi sa pagpili.
Kaya mali yung ginagawa ng maraming mga church na ang pumipili mga pastor o pastor nila. No? Ang dapat pumili ng mga diakono ay yung buong iglesia. Sila ang pipili. At kasama sa pagpili, yung pag-observe ng qualifications kung papasa sila. So sila magno-nominate, sila ang pipili. Sila rin ang magboboto kung nararapat nga ba siya maging deacon o qualified siya. Papasok lang ulit ang elder pagdating na sa pagtatalaga. Ano yung pagtatalaga? Doon sa 1 Timothy chapter 3, nakita natin, nilalapatan ng kamay. Di ba? So sa opisina ng elder at saka ng mga deacon, pareho yung pamamaraan ng pagtatalaga. No? Meron pong pagpapatong ng kamay. So yun po yung biblical na senyales na itong mga lalaking ito ay pinili ng iglesia para maglingkod sa opisina na yun. Okay? Kaya very honorable itong mga opisina na ito sapagkat hindi lang siya pinili technically by votation, kundi nilapatan ng kamay, itinalaga ito, no, ng buong iglesia na maging lingkod. Pagdating dun sa skills, palagay ko kasama na talaga yun sa una nating observation, 'di ba, yung salitang subok. Pag sinabing subok, ibig sabihin nakikita mo talaga sa kanya, meron siyang willingness, meron siyang pagkukusa, at meron siyang kakayahang maglingkod. No? So kung hindi man pare-pareho, at least ang pinaka mainstream na pamantayan mo, paglilingkod pisikal. Ibig sabihin, sa mga pangangailangan ng iglesyang praktikal, hindi spiritual. So pag nakikita mo na may kakayahan siya maglingkod sa ganon, so isa ng isa ng check 'yon, no, sa iyong evaluation dun sa miyembro na 'yon. Kung ano man yung kanyang special skill, siguro ako naniniwala na merong kalayaan yung mga deacons para sila magpasya kung ano yung magiging focus ng kanilang paglilingkod. Halimbawa, nag-usap-usap sila, ikaw kapatid, nakikita namin na mas gifted ka pagdating sa finances. So ikaw ang mamahala sa accounting ng iglesia. O ikaw, kapatid, mas magaling ka sa technical. So ikaw ang magano ng technical. Sila rin yun. Hindi po pastor yun. Kasi magiging contradiction po kung yung pastor, yung mga apostol po dito, kaya nga sinabi sa mga miyembro ng iglesia, pumili kayo ng 7 mga lalaki kasi ayaw na nilang panghimasukan yon. Magiging contradiction, ang iglesia ipipili ng mga diakon tapos panghihimasukan ulit ng elder. Di ba? Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Hayaan mo na sa mga elder yon yung pagpapasya kung saan silang specialization pupunta o ano yung gusto nilang pamahalaan. Huwag mo pakialaman ng pastor. Pero kung papakialaman pa rin ng pastor yon, yung pastor na hindi sumusunod sa Biblia. No? Hindi sumusunod sa Biblia. It's a very bad pastor. Kaya lang, nasanay halos tayo sa ganun, di ba? Matandang pastor ang pumipili. Na, o sige, dito ka. Sa technical ka. O dito ka. Sa finance ka. Dito ka sa... Mali eh. Hindi yun ang tinuturo ng Bible sa atin ngayon eh. Di ba? Hindi yun ang susundin natin. Susundin natin kung anong tinuturo ng Bible. Tinuturo ng Bible, church ang pipili at may qualifications ng pagpili. At yung pagpili, hindi mabilisan. Talagang pinapanalangin. Sagot ko ba lahat yung tanong mo? No? So ako, ang pangarap ko sa iglesia natin, magkaroon ng maraming pastor, pag dinagdagan ng Panginoon yung bilang natin, magkaroon din ng maraming deacon. Kasi pagka maraming pastor, maraming deacon, mas magiging maayos ang iglesia. Hindi yung 300 yung miyembro mo tapos mag-isa lang yung pastor. Magiging tendency talaga, siya ang magiging pinuno ng lahat, kahit ng mga deacon. Kasi nag-iisa lang siya. That's a temptation. Gusto nating iwasan yun. Okay, so sa ating bilang ngayon, okay yan, proportionate pa. Siguro magkaroon ng 1 o 2 deacon, maganda na. Sa bilang natin sa ngayon, 1 elder, 1 o 2 deacon, okay na yun. Pero panalangin natin. Panalangin natin na pagkalooban tayo ng Panginoon. Kasi baka mamaya mag-aapor tayo maglagay ng deacon tapos magiging sakit pa ng ulo ng iglesia, no? So hindi natin gagawin na magkaroon ng problema. Kaya natin gusto magkaroon ng deacon para mas maging maayos ang pamamahala sa iglesia. Paul. Mike.
Sige, okay lang yan. Maganda nga yung may mga katanungan. Halimbawa po, Pastor, na halimbawa, ito tungkulin ng deacon. Tapos meron isang member na nagsabi sa kanya na, deacon, siguro kailangan natin ayusin itong bagay na to. Tapos ang sagot sa kanya ng deacon punta ka sa finance. Pero sakop niya yung ano, okay lang ba yung sa deacon na Hindi. utusan? Kaya nga sila ay diakono. Sila ang mamamahala pagdating sa lahat ng ang pangangailangan ng iglesia na pisikal. Pag sinabing sila ang mamamahala, sila ang magde-decide. 'Di ba? Sila din ang magsasaayos. Kung may problema, sila ang magbibigay ng solusyon. Pag pisikal. 'Di ba? Diakono ang mag-aayos noon. Halimbawa, ang issue kailangan gastusan. Hindi na dapat sabihin ng mga diakono na kailangan natin ng approval ng finance para dapat bibigyan na sila dapat ng finance. 'Di ba? Ang totoo niyan, ang pagkakaintindi ko pagdating sa opisina ng mga diakono, dapat ang mga diakono ang namamahala sa finance. May diakono talaga na namamahala sa finance. Kasi ano 'yan practical na aspect ng church 'yan So pangangailangang practical 'yan ng iglesia, ang finance. At sino ang namamahala doon? Hindi pastor. Deacon. Kaya dapat ang pastor hindi nangihimasok sa mga pangangailangan ng pera ng church. Hindi. Pagka pinanghimasukan niya yun, magbitiw na siya sa pagiging pastor, maging deacon na lang. Totoo, seryoso sinasabi ko. Pero kung pastor ka tapos ikaw magdidikta sa financial na pangangailangan ng church, tapos may diakono ka, mayroong malaking problema. Hindi mo ginagawa yung tungkulin mo. Yung ginagawa mo tungkulin ng iba. So dapat, kung physical, practical, deacon. Sino magde-decide? Deacon. Kaya nga maganda maraming deacon para meron silang board o meron silang sarili nilang deciding body. Hindi lang yung isang deacon magde-decide para sa lahat ng deacon, kundi lahat ng deacon magde-decide para sa lahat ng gawain ng deacon. I tried that before, pero talagang medyo malalim na kasi yung sistema, hindi na natin ay correct. Pero dito sa nagsisimula tayo in church, sa tulong ng Panginoon, titiyakin natin na nagsisimula tayo sa tamang proseso. Okay, question? Sa pagdating kasi sa term of office, walang malinaw na sinasabi ang Biblia. Debatable din yan yung ibang mga churches naglalagay sila ng tenure, pero walang warrant ang scripture. So ibig sabihin, yung isang grupo sinasabi nila pagka ito ay itinalaga, kasi ang term itinalaga ng iglesia sa paglilingkod bilang elder, tinalaga ng iglesia sa paglilingkod bilang diakono. Hanggat kaya nilang maglingkod, they will be serving as elders or deacons. Unless nag-decide sila na hindi na nila kayang gampanan yung kanilang katungkulan. They can probably decide to step down. Ang nangyayari, nag-step down. Sasabi sa iglesia, again, iglesia magde-decide, hindi ang pastor. Hindi magpapaalam sa pastor, magre-resign na ako. Hindi sa pastor, sa church. Kasi ang church ang pumili. At ang nagpapataw ng kamay, syempre, mga pastor, pero ang mga pastor na representative lang ng church. Ang church din ang nagtatalaga talaga. Lahat ng decision pagdating sa opisina, church. So, pagdating din sa termination ng office, church din. So, magpapaalam siya sa church. Kung papayag yung church, sige. Kung meron namang warrant, kung valid naman yung kanyang reason for stepping down. So ako, mas doon ako pabor dahil ito'y itinalaga sa opisina na ito, hanggang kaya nila. Kaya nga, gusto kong bigyan ng diin, dahil ito'y tinatalaga ng iglesia at ito ay isang katungkulan na hanggang nabubuhay o kaya, dapat sigurado tayo na pasado siya sa qualifications. Kasi tayo rin na magsisisi pagka
nag-aapura tayo maglagay ng diakono o pastor tapos di naman fit sa office. Magiging sakit lang ng ulo ng church. Hindi mo naman basta-basta masasabihin, mag-resign ka na lang. Kaya sabi ko, di ba, hindi tayo mag-aapura. Mananalangin tayo ng gusto. Mag-observe tayong mabuti. Tinalakay naman natin yung mga qualifications. Ako, uulitin ko ulit yung qualifications pagka dumating tayo dun sa point na magko-qualify na yung iba na pwedeng maging diakono. Kung kailan man yun, hindi ko alam. Babalikan natin ito, yung mga qualifications, no? Para maging seryoso tayo, hindi tayo nagpapadalos-dalos. No? Kasi mahirap yung, bakit pa naging diakono ito? Parang hindi naman siya fit sa pagiging diakono. Sakit ng ulo. Ano? Yun ang mangyayari pagka ang pumipili sa mga diakono, isang tao lang. Pastor lang. Eh, gusto niya lang lagay na deacon. No? Nilalagay na deacon, pero yung pamilya hindi naman mapamahalaan ng mabuti. Ano ibig sabihin hindi mapamahalaan mabuti? Eh, hindi maayos ang mga buhay. No? Alam niyo na ibig sabihin nun. No? Hindi dahil hindi mananampalataya yung mga anak, hindi naman yun yung sinasabi ng Biblia. Kaya lang yung mga anak, hindi masunurin sa magulang. Diba? Hindi nagpapasuheto. Paano magiging diakono yun? Paano siya magdidiscipline sa ibang miyembro ng church kung hindi niya maayos yung pamilya niya? Kaya dapat seryoso at hindi padalos-dalos. Question. Gusto ko yan, maraming tanong. Kung yung asawa ng... Dapat bago pa lang siya maging deacon, kung hindi ka respeto yung asawa, huwag mo nang gawing deacon. Kasi sabi ko nga, hindi natin basta-basta mapapababa sa kanyang posisyon yun kung hindi tayo nag-iingat sa paglalagay sa kanya sa posisyon. Tinalaga natin eh. 'Di ba? Bilang isang iglesia na maging diakono eh. So dapat doon pa lang sa proseso ng pagpili, masusi na. Kung doon pa lang nakita na natin talaga yung asawa, hindi naman yan noon ay maayos tapos biglang hindi naging maayos yung asawa. Kung hindi talaga maayos yung asawa, noon pa man yan, hindi na maayos yun. At alam na ng lahat yun. So kung alam na natin na hindi maayos yung asawa ng lalaki na ito, wag na natin siyang i-consider. Siguro later, kung naging Christian yung asawa niya, diba? Yun lang naman ang paraan para magbago, no? Maging Christian. Diba? Oh. Yung pastor ang magdidiscipline sa asawa ng deacon? Ay, mali. Hindi. Ang nagdidisiplina sa isang miyembro, di pa natin natatalakay yung church discipline. Diba? Meron din tayong series sa church discipline. Ang nagdidisiplina sa isang miyembro, iglesia. Hindi pastor. Hindi pastor. Iglesia. Buong iglesia ang nagpapatupad ng disiplina sa isang miyembro. Hindi pastor. Pagka ang pastor ang nagdidisiplina, may problema na naman yun. Hindi talaga sumusunod sa Bible. Okay? So, sobrang na tayo sa oras. Gusto ko man mag-entertain pa kasi 3:30 dapat mag-start tayo. 10 minutes na lang. Magti 3:30 na. So, maraming salamat po sa mga participation ninyo, questions ninyo. Siguro tuloy na lang natin yung mga questions ninyo next time. Tutuloy pa rin naman natin yung discussion about deacons sa susunod na Lord's Day, God willing. Okay, maraming salamat. Magpahinga muna tayo.